Hello, magandang tanghali mga kaibigan at nandito tayo ngayon para sa isang tutorial kung paano gumawa ng ito, sticker. So, tuturo ko sa iyo yung pinaka simple at madaling paraan kung paano ko ginagawa yung sticker para sa mga gustong matuto. At papakita ko rin kung ano ang una yung mga kailangan. So, ito muna ang una mong kailangan. So, meron kang computer at ang sunod ay meron kang printer. Yan. So, ang printer ko po ay L120. So, para to sa mga hindi pa kayang bumili ng mas malalaki kagaya ng L300. So, ito po ay ang ink nito ay pigment. So, ito po yung ink na ginagamit ko. Yan. Ang brand po niya ay Kui. Pagkatapos nating i-print, kailangan mo ng cutter. So, ito yung ginagamit kong cutter. Yan, ito ay Cameo. Cameo 3. So, maraming Cameo pero ito ay Cameo 3 na ginagamit. Yan ang kailangan mo. At syempre, kailangan mo rin ng sticker. Sticker paper. So, kung saan ka mag-print. Kung saan ka mag-print ng so dito natin i-print. Pag na-print natin ay lalagay natin ng cold laminating at ikakat. So yun, may sticker ka na. At ang sticker na gagawin natin ay ito yung mga sample. Yan. So gagawin natin ngayon yung order. Isasabay ko na rin sa tutorial o paano ko ginagawa. Yan. So dito tayo sa computer, paano natin gawin at sundan nyo lang po mula umpisa hanggang dulo at papaikliin ko lang kung paano ko ginagawa yung sticker, yun din yung makikita nyo. So una, pupunta tayo ng Photoshop at hanapin natin yung sticker na ating gagawin. So, natin sticker. Meron na po ako ditong mga design. So ito pong mga design ko ay pwede nyo download ng free. Ito kasi ngayon yung pinapagawa sa akin. Yung mga tie na sticker. Yan. So, gagawa tayo ng ganyan na sticker para sa motor. So, ito yung gagawin natin. So, gagawin natin kasi ito po ay naka JPEG. So, dalawang klase yung picture. Merong JPEG. Pwede rin yun, pero mas gusto ko po yung PNG. So, ito po ay kunin natin sa Adobe. Ito, yan. Gagawin natin itong PNG. Paano nga ba gawin? Siyempre, click mo lang yung eraser. Tatanggalin mo lang yung mga puti. So, yan. Click mo lang ganun. Wala na yung white background yan. So, isi-save na natin to. File, save as, punta ka sa PNG. Yan, .png. So, palitan natin to ng pangalan, lagay natin ng P. And so, save natin. Yan, so na-save na siya. At punta ngayon tayo sa silhouette naman tayo, sa silhouette. Dito natin siya i-print. So para gumawa, punta kayo dito sa may taas, yung page niya, page setup. Ilagay nyo yung media size niya ng A4. So A4 lang yung ginagamit ko. So yung cutting mat natin, ay mapapansin nyo yung cutting mat ko mamaya ay iba kasi yung cutting mat ko nawala. So wala pang order ngayon dahil quarantine. Meron pa akong isang mat pero A3 naman siya. So, pero okay lang din yun. So, pag nagawa mo ng A4, i-click mo naman itong registration mark. I-on mo yan at isagad mo siya sa pinakadulo. Yan, para sakop mo na lahat. Yan. So, dyan tayo gagawa ng sticker. Ngayon, puntahan natin yung sinave natin na PNG. So, ito na yun. Hilahin mo lang siya dyan. Kahit anong picture, pwede mong gawin to. So, yan. Pag nakuha mo na siya dyan, palitin natin ng konti para mas makita nyo. Yan. Siya, punta ka sa ito. Sa trace. Iti-trace lang natin yan. Para maghiwa-hiwalay. So, click mo yan dyan. Kunin mo lahat. Pag nakuha mo lahat, hintayin mo nila. Tapos, ito mo to. Yan. Para lahat. Tapos, punta ka dito sa may trace
and detach. So, trace and detach para matanggal siya. So, hintayin natin. Medyo mabagal lang yung aking computer at sira yung aking laptop, ang battery. Yan. So, nawala na. So, pwede mo na itong isa-isahin. Yan. Isa-isahin mo na. Matatanggal na siya. Tapos, makikita mo yung background niya. Pag-delete mo yan para sigurado. Yan. So, pag ganyan, pwede mo na siya print. Isa-isa na siya. Ngayon, ikaw na lang bahala kung anong gusto mong sukat. Gaano kalaki. Ito yung inch naman to by inch. So, 1.5 by 6. So, ngayon, ang gagawin natin, isasalansan natin kung paano magkakasya dito. Yan, isasalansan natin yan. Yan, pero bago yan, syempre, pag na-print na, ganyan yung lalabas, lalagyan natin to ng cutting kung saan niya ikakat. Saan ikakat ng Cameo? Yung sticker. So, pupunta ka dito sa offset. Yan, click mo yung picture. Kahit anong picture, kahit anong klaseng sticker, punta ka sa internal offset. Tapos yan na, palitan mo to ng 02. So, makikita mo dun sa dulo, sa gilid ng picture, yung guhit. Diyan siya magkakat. Siyempre, lalagyan natin ng allowance. So, itaas mo natin konti, 25, yan, 20. So, ganyan. So, yun yung makikita nyo yung kulay itim, yan, na linya. Yan yung ikakat ng Cameo natin. So, ganyan lahat. Sample pa isa. Ito isa. Lagyan natin ng cut. So, internal. Gawin mo itong 02. 02 lang ako lagi. Nasa sa inyo kung gaano nyo kakapal. So, dahil nasa gilid siya masyado, itaas mo pa. 0.25, 0.3. Mga 30 lang. Yan. Pag okay na, yan, okay na yan. So, pag okay na yan, lahat nagawa mo na. At nagawa mo na, ilalagay mo lang siya dito. Tapos, pagpapalitin mo siya, i-select mo siya ng ganyan para ma-select mo pati yung guhit. Para pwede mo siyang i-size. Yan, isa-size yan. Ngayon, pag isa lang na-select mo, pag sinize mo, naiiwan yung cut. So, kailangan dalawa sila. Yan. Halimbawa, ito ay 1.1. Yan, ito na to. Pwede, ganyan na yan. So, tandaan din natin, pag gumawa ka, wag mo itong sosobrahan. Huwag kang didikit dyan. Okay na yan, ganyan. Yan, sa pula. So, ganun lang kasimple dito sa may ating Cameo. So, meron na akong nagawa dito para mas mabilis kaysa gawin natin isa-isa. So, ganun lang siya. So, tuloy natin yung aking nagawa dito. Meron ako ditong ginawa na sa aking silhouette. Yan, ito. Ito yung order sa akin ngayon. Yan, medyo mabagal lang mag-loading ang aking computer. So, yan. Kung makapansin nyo, ito rin yun, yan. So, may halong red speed lang. Yan, yung order sa akin na sticker. So, palakin natin, makikita nyo meron na siyang mga linya. Yun na yung linya doon. Yan. So, pag nagawa mo na yan, huwag lalagpas dito sa mga guhit. Punta ka na ngayon dito sa send. Send mo na siya. Tapos, pag na-send mo na siya, baka nga pala makita nyo sa susunod. Ito, madalas, ganito to eh. Tingnan nyo ah. Lagay natin sa cut. Yan. Pag linapit mo, lapit natin, baka magtaka kayo. Meron dalawa yan na guhit. Dalawa yung ikakat niya kasi yung picture, nagkakat yun doon sa pinakadulo. Ngayon, linagyan natin doon kasi baka mamaya mag-adjust kasi hindi naman 100% na sakto. Mga 99 lang siguro yung Cameo. Ito, picture na to, dahil dalawa nga sila, dalawang beses niya ikakat yan, magkahiwalay. Kung gagawin mo, i-click mo yan, picture, gitna, tapos no cut. Ang maiiwan, yung nasa loob, yung ginawa natin kanina. Okay, ulitin natin. So, kung makita nyo ito na nakakat, or kung nangyari, hindi nakakat, mahirap kasi i-click yung ano natin doon. Kaya ganyan mo, i-click mo sila sabay, i-cut mo, tapos click ka sa labas, i-click mo yung picture, no cut. So, no cut. Yan. So, isa lang. Yung pula na yan, yung lahat ng pula na nakikita nyo, yan yung ikakat mamaya. So, bago yan, ipiprint muna natin siya. So,
So, i-print muna natin siya, no? I-print natin. So, ito, printer. I-on natin yung aking printer. Sandali lang. Yan. On ko na yung printer ko, yung Epson L110. So, 120 siya pero 110 ang program. Para magkaroon siya ng ganito, mga Epson. Kasi pag 120, wala siyang ganyan. So, ituturo ko rin kung sino may gusto. Paki-comment na lang kung gusto nyo matutunan. Pati yung program ay bibigay ko na rin. So, yan. So, siya ay naka-high. Yan, high. Ito naman, glossy. So, yan yung setting ko. Wala nang ibang setting. So, okay mo yan. Add kayo dahil okay na yan, ipiprint na natin. So, ito, print natin. Print. Yan. So, hintayin natin siya, loading. Yan, ipakita ko sa inyo sa printer. Yan. So, siya ay nagpiprint na. So, ipakita natin, no. Panoorin nyo lang, medyo matagal ng konti. Pero pag sanay na kayo, saglit nyo na lang itong gawin. Dali lang, ha. Tingnan natin. Hindi siya nagpiprint. Ang dali lang, ha. Ayusin natin yung printer. Ang madali lang. Yun. So, kinain niya na. So, ito guys, yung ating printer. Ito ay Epson. Siya ay naka-pigment ink. So, mabibili nyo to ng nasa 4,000 to 5,000. Pero alam ko nasa ganun lang talaga siya. So, may kasama na siyang pigment ink. So, yan ang ginagamit ko sa pang-sticker. At syempre, ginagamit ko para sa picture. Ginagamit siya sa picture kasi ang pigment, matagal siyang pumupas. Hindi kagaya ng dye ink. So, hintayin lang natin to. So, mapansin nyo yung aking printer, may ganito pa. So, para hindi siya lumupi at hindi masira yung pagkakaprint. Papas forward na lang natin ito mamaya para hindi na natin siya hintayin kasi para saglit lang, makita nyo na. Hintayin natin, no? So, yan. Video ko na rin. Yan. Medyo dumidilim yung aking background at medyo mainit dito sa nilipatan sa bahay. At quarantine na nasa shop. Kaya dito muna tayo sa bahay. At habang walang ginagawa, mag-tutorial muna tayo para sa mga gusto na magkaroon ng sticker business o karagdagang income lang. Kasi marami papagawa ng sticker. Kahit ngayon ito yung order sa akin na sticker. Pero dito sa bahay. Hindi ko na papatayin para kitang-kita nyo kung gaano katagal natin gawin. Yan, tingnan nyo yung kulay niya. So, maganda rin siya. Makintab, makinang. So, ayun yung gusto ko sa sticker.
Yan, patapos na po siya. Malapit na matapos. Yan. O, diba? Ang ganda ng pagkakaprint niya. So, ang next na step natin, siyempre, lalatag mo siya dito. Wala akong mesa. Pasensya na nga, tulad tayong mesa ngayon. At hawak ko lang tong cellphone. Lapag muna natin to dyan. Yan. So, dito, ang gagawin natin na sunod, ito na siya. Kukuha tayo ng cutter. Ito, cutter. Bakit nga ba may cutter? Pag nag-print shop ka, dapat lagi kang may cutter, siyempre. Next, kukunin natin yung phototop. Ito yung tinatawag na phototop para hindi, siyempre, kahit ito ay hindi nabubura kaagad, kakawashing mo, mabubura din yan habang tumatagal. Pas maganda yung may phototop, iwas madumihan at dagdag tibay pa siya. So, ang gagawin natin, so, ilalapag ko to, no? Tingnan natin, yan, tingnan natin dito. Sensya na kayo, ha? Yan, so, itong phototop, ang technique dito, kunin mo yung maliit. Ito, maliit. Yan, pag nakuha mo na, panoorin nyo, ha? Nakuha mo na kasi ito yung mga problema ko noon na at least i-share ko na para hindi nyo na maging problema paano nga ba dinidikit na tama. Yan, so kuha ka lang ng maliit yan, ikakat mo ngayon yan. Pag nakat mo, siyempre ibalik mo rin yan. Kaya na siya. Ang gagawin mo ngayon, nakikita nyo naman, di ba? So ito, ang technique naman dito, lahat yan may technique eh. Yung dulo kailangan dulo rin. So ano nga ba yan? So yung dulo yan, so ganyan mo na. So dikit mo yan. Dikit na. So ito na yan. Yan na yan. So para iwas magkamali, meron ka pang isang kailangan sticker kung talaga magninegosyo ka, kasi ito yung kailangan mo ng laminator. So itong gantong klaseng laminator, meron tong cold, meron hot. Yung hot para sa mga ID, yung cold naman ay para sa sticker. Patayin muna natin ang printer. Tapos lagay natin yung cold. Dito rin may technique din dito para hindi masira yung sticker ninyo. So ang gagawin natin, siyempre naka-forward siya, naka-forward. Yan, pero ito ay cold. I-on mo yan. Pag na-on mo yan, ibaba natin to, no? Kasi isang kamay lang hawak ko eh. Ano ba natin ipakita sa inyo? So yan. Pasok mo yan ng ganyan. Siyempre pag dalawang kamay yan, ipasok mo lang siya ng konti. Yan, tapos i-stop mo siya. Pag kinagat niya na, i-stop mo. Tapos ang gagawin mo, kukunin mo yan. Tapos pagpagan mo, baka may duming sumabit. Yan, so ayan na. So ito, i-ganto mo. Yan, ingat natin ng konti, ha. Ayan. Saka mo i-on. Yan, dahan-dahan lang siya. Yan, dahan-dahan lang. Yan, so kinain na yung ating sticker. At nilalagyan natin ng phototop, ang tawag dito sa dilaw. Plastic siya. Yan. Oops. So ayan na, lumalabas na siya. Yan, so patayin natin to. So meron na itong plastic, meron na siyang plastic.
Yan, may plastic na siya. So hindi na magagasgas yung ink mo. Ang next naman natin dito ay ilalagay naman natin siya sa cutting mat. Ang tawag dito, meron ganito talaga para sa cameo. Kaya lang yung sa akin nawawala. Hindi ko na mahanap kasi naglipat-lipat nga nitong quarantine. Wala na sa shop ko. So dahil nakita ko tong cutting mat na to, A3 siya. At yan, dinagyan ko ng double adhesive tape. Ito. Pwede naman lahat lalagyan mo lang nito ang tape. Pati yung cameo tray, ganun din yung ginagawa ko kasi marami na yun. So lalagay mo siya doon. Tingnan nyo sisentro natin yan dyan. Enter natin. Yan. Okay, pansin nyo, tuwid din siya, tuwid. At isang technique din pala para dito. Pag gumagawa kayo ng mga sticker, pag naikabit nyo na siya, yan, siguraduhin nyo lang na walang lobo, wala yung may lumobo. Dapat pantay siya. So yan, nakadikit na siya. So ang next naman natin na gagawin, bubuksan natin yung cameo. Yan, buksan natin yung cameo. Yan, nakabukas na. Pero kapag ang gagawin nyo yung mga bilog lang, whisker, pwede nyo nang ikat yun ng gunting. Yan. Medyo mahingi dito. Yan. Ipasok natin siya ng pantay. Yan, pantay. Tsaka mo siya i-load. Yan, kinain niya na. So dito, para maging sakto yung cut mo, yan, medyo mahingay. Kabahay kasi ako mayroon. Yan, press mo yung send. Yan. Tapos yan, i-read niya na. Yan. Yan. So pag binasa niya na yun, yan. Yan na siya. Hindi natin mag-cut, mabilis lang naman po yan. Makikita natin mamaya kung okay ba. Tapos na siya. At hintayin natin lumabas. Yan, pag lumabas na siya, ito makikita nyo dyan na mag-a-unload na tayo. So pag in-unload niyan, lalabas na siya. So tingnan natin dito kung
ano nangyari sa ating ginawang project. Ayan. So, yan. Okay, tingnan natin kung anong nangyari dito. So, para makita nyo, yan. Tingnan natin. So, ito yung maganda sa sticker na ginawa natin. Tingnan nyo mabuti. So, siya ay nakakat na. So, wala na kayong problema. Ready to sell na siya. Pwede nyo na siya agad ibenta. So, mabilis lang gumawa ng sticker. Yan. Tingnan nyo yung pagkakat. So, siya ay halos 99% na okay. Yan. Kaya, tanggalin natin na. Ano? So, ito ay ganyan-ganyan mo na lang. So, ready to sell na siya. Pwede mo na siya agad i-plastic tapos ibenta mo na kagad siya. So, saglit lang gawin. Ano nakikita nyo? Ganda, diba? So, kung maganda yung design mo, mas maganda. Pero kapag ang design mo ay mga picture na sticker o pag square lang, kahit di mo na gamitan ng cameo, guntingin mo na lang siya ng gunting para hindi rin aksayado sa kasi kapag kaganto mayroon ka pang tinatawag dyan na margin. So yan, imbis na yung sticker mo isakto sana, pero maliit lang naman, kaya ayos lang rin. Pero syempre pag nagtitipid ka, pwedeng sakto-sakto na yan. Pero pagka mga square, yan, ganyan gunting. Pero pagka ganito, mga paikot-ikot, magastos sa time kasi to, marami ka nang magagawa kaysa maggupit ka. Pag nagupit mo to, kung gagamitan mo ng gunting, ay marami ka nang natrabaho. So yan, at saka medyo tamad tayo maggugunting, kaya ito saglit lang, salang mo lang. So kung ako nagprint ng ganito, isalang ko ng salang, so marami na akong kopya. Yan. So ayan na yun, nakikita nyo. Yan, madali lang. O yan guys, tapos na tayo sa ating tutorial. Kung meron kayong tanong, pwede yung i-comment sa baba. At ilalagay ko na rin yung link para i-download nyo na to, hindi nyo na kailangan bilhin itong mga files na Thai. So i-download nyo lang dyan, click nyo, ilagay ko sa baba, i-download nyo yung mga files. So medyo marami tong files, kayo na lang mag-ayos din kung paano piliin nyo yung gusto nyong i-cut, i-print. So yun na yun. So mag-upload pa ako ng mga iba kong ginagawa sa shop na mga sticker, paggawa ng damit o iba-iba. So marami. So yan muna sa ngayon, at kita-kita tayo ulit. So para kung gusto nyo namang ma-notify kayo, mag-subscribe lang kayo. Tapos i-click nyo na rin yung bell sa baba para lagi kayong updated sa lahat ng i-upload natin. At good news sa pag-upload ko nga pala. So lahat ng files ay makukuha nyo ng free para hindi na kayo bumili. Kaya ko na dati ako bumibili talaga ako ng files. Kasi napakahirap gawin yung mga iba. Pero at least sanay na ako gumawa. Pero para sa mga bago, pwede nyo nang i-upload. Pwede na kayong magsimula pa unti-unti. So pag-aralan nyo na lang i-upgrade yung kaalaman natin, no? At kung meron naman kayong alam na mas mabilis na gawin, pwede nyo rin yan i-link or i-guide kami. Kasi bago lang rin ako, pero okay na. So ayan. So yung natira sa sticker natin,
ito. So, ready to sell na kaagad siya. Pwede mo nang ibenta. Plastic mo na lang. Magtatanong nga pala magkano ang binebenta ko ito. Pwede mo itong ibenta na 15, 20, 25. Depende sa'yo. So, lumalabas to na 3, 6, 9, 12, 150 kada isang ganito or 200 to 50. Depende sa'yo kung gaano mo siya ibebenta. Pwede mo rin itanong sa mga nagmumotor na kung magkano ang bilihan nila. Tapos, bigyan mo na lang ng discount para sa'yo na sila bumili. Okay guys, so hanggang dito na lang tayo at huwag niyong kalimutang mag-subscribe para sa ating karagdagang tutorial. So maraming salamat po and see you sa susunod.